Sa mga kapatid, welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 46, day 6. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Revelation 3:21 to 26 to 27. He who overcomes, to him I will give to sit with me on my throne, as I also overcame and sat with my Father on His throne. So sinasabi rito ng malinaw na ang mga mandaraig, kung ikaw ay naging isang mandaraig, ikaw ay mauupo kasama ng Panginoon sa kanyang trono. Nakatulad din ng kung paano siya naging mandaraig at umupo sa trono ng kanyang Ama. So kung ano yung natanggap niya, igagawad din niya sa atin. Ang Panginoon ay naging mandaraig sa kanyang sarili. Sinagawa niya ito. Namatay siya sa krus. Naging masunurin siya hanggang sa kamatayan at nabuhay na muli. At dahil diyan, siya ay pinaupo sa trono ng Diyos na kanyang Ama. Pagkatapos niya, sinabi niya, kung kayo ay naging mandaraig din, uupo din kayo sa aking trono, na katulad ng pag-upo ko sa trono ng aking Ama. So, malinaw ito na ang reward dito ay ang pagiging hari. Kung hindi ka hari, bakit uupo ka sa trono? So, tandaan natin, pag sinabing umupo sa trono, hari yan. Ang trono ay upuan ng mga hari. Kung hindi hari, hindi pwedeng umupo dyan. Hindi ka qualified. Kaya paano maging hari na kasama ng Panginoon? Kailangan maging mandaraig. Ito ay isang pagtawag at pangako. 2:26-27, He who overcomes and he who keeps my works until the end, to him I will give authority over the nations, and he will shepherd them with an iron rod. Dito naman sinasabi, pag ikaw ay naging mandaraig at pinanatili mo, iningatan mo ang gawain ng Panginoon hanggang sa katapusan, bibigyan ka niya ng otoridad sa mga bansa upang pamahalaan ng mga bansa. At itong mga bansa ay papastulin mo sa pamamagitan ng isang bakal na tungkod. So yan naman ay isang pamamahala. Una sinabi maging hari, at bilang hari, siyempre meron ka pamahalaan. Papamahalaan natin ang mga bansa sa pagbalik ng Panginoon. So magbabasa na ako. We need to be those who dine, who feast with the Lord in this age, so that we can sit on the throne with the Lord in the kingdom age. To sit with the Lord on His throne will be a prize to the overcomer, that he may participate in the Lord's authority in the coming millennial kingdom. This means that the overcomers will be co-kings with Christ, ruling over the whole earth. Amen. So, binanggit niya rito na dapat sa kapanahunan ito, tayo ay kasalo ng Panginoon o nakikisalo sa Panginoon. Kung naalala ninyo, kahapon binabanggit natin na ang Panginoon ay kumakato. Sinasabi niya, buksan niyo ang pinto upang ako ay makisalo sa inyo at kayo ay sa akin. Magkaroon ng isang pagsasalo. At yung panawagan na yan ay isang panawagan sa panahon ngayon. Yung pagsasalo na yan ay sa panahon ngayon. Dapat sa panahon na ito, ang posisyon natin ay kasalo ng Panginoon. Nagpipiging kasama ng Panginoon. Yan dapat yung ating buhay Kristiyano. Isang pagpipiging sa Panginoon. At kung ito ay nangyari, sinasabi rito na kung tayo ay nagpipiging sa kapanahunang ito, tayo ay mauupo sa kanyang trono sa kapanahunan ng kaharian. Yan naman ay sa darating na panahon. Ang ibig sabihin, sa panahon ngayon, nakikipagpiging ka sa Panginoon. At kung nangyari yan,
sa darating na kapanahunan, uupo ka sa trono sa panahon naman ng kaharian. So, dalawang kapanahunan. Nagpipiging ngayon, uupo sa trono ng Panginoon sa darating na kaharian. Yan ay isang gantimpala doon sa mga kasalo ng Panginoon ngayon. Sa mga tuwid, ang maging mandaraig dito ay ang maging kasalo ng Panginoon sa panahon na ito. Amen. So dito sinasabi sa atin na ang umupo sa trono ay isang gantimpala. Ito ay gantimpala sa mga mandaraig upang sila ay makabahagi sa otoridad ng Panginoon sa panahon ng milenyo. Ito ay ang millennial kingdom. Makibahagi sa otoridad ng Panginoon sa panahon ng millennial kingdom. Yan ay ang 1,000 taong paghahari ni Kristo na dadali niya dito sa sangkalupaan na kung saan ang mga mandaraig, ang mga tao na sa panahon ngayon ay nakikisalo sa Panginoon ay makatanggap ng gantimpala bilang mga kasamang hari ng Panginoon sa darating na kaharian. At upang sila ay maging mga kasamang hari na kung saan sila ay mamamahala sa buong sangkalupaan. Christ is on the throne, and they also will be on the throne. He has the authority, and they also will have the same authority to rule over the nations. So parang sinasabi rito, ang unang mandaraig ay ang Panginoon. Naging mandaraig siya at umupo na siya. Umupo na siya sa trono ng Ama. At tayo naman, inaanyayahan niya na upang makaupo tayo sa kanyang trono sa darating na kaharian, kailangan sa panahon ngayon, meron tayong pakikipagsalo sa kanya. Kumakain, nagpipiesta, at lahat ng ito ay isang spiritual na kapistahan sa panahon na ito. Corporate naman ito. Pag sinabi natin kapistahan, kumakain kasama ng Panginoon, dapat meron tayong ganyang pagsasama-sama. Saan pwede mangyari yan? Siyempre sa loob ng eklesiya. So today's reading na ako. God's intention is to work on man in order that man can be on the throne. His desire to make us people on the throne, His desire is to make us people on the throne. God's kingdom cannot come in full until we are on the throne. God's enemy will not be subdued until we are on the throne. So paulit-ulit sinabi, on the throne. On the throne. Ang gusto ng Panginoon, ang kanyang kalooban, ay gumawa sa tao upang ang tao ay madala niya sa trono. Saan kanya dadalhin? Sa trono. So, tandaan ninyo, yan ang ating destinasyon at yan ang gusto ng Panginoon. Dalhin tayo sa trono. Oo, dalhin tayo sa trono. At sinasabi rito, yung kaharian ng Panginoon, hindi siya maisasagawa ng ganap hanggat tayo ay wala sa trono. Maisasagawa lang ng ganap ang kaharian ng Diyos kung tayo ay nasa trono. Nasa trono. So yung pagiging nasa trono natin, yan ang kaganapan ng buong kaharian. Kung siya lang mag-isa, nasa trono na siya, eh hindi naman dadating yung kaharian ng ganap kung siya lang ang nandyan. So, hindi gusto ng Panginoon na siya lang yung nakaupo. Gusto niya kasama niya ang mga mandaraig na nakaupo kasama niya at naghaharing kasama niya. Maging ang kanyang kaaway, hindi lubusang masusupil. No? Kung tayo ay hindi malalagay sa trono. So, kailangan mailagay tayo sa trono upang lubusang masupil ang kanyang kaaway. Amen. So, God desires to bring us to the throne because of the rebellion of Satan against God's throne. If we read the Bible carefully, we will see that the greatest difficulty God faces in the universe is that His throne has been opposed and attacked
by rebel forces. Amen. So, ang gusto ng Panginoon na dalhin tayo sa trono. At ito ay isang matinding reaksyon niya laban sa pagre-rebelde ni Satanas. Kasi si Satanas ay nagrebelde sa Diyos. Ang kanyang gusto ay ibagsak ang trono ng Diyos. No? At kung babasahin natin ang Biblia, ang pinaka mahirap na bagay na hinarap ng Diyos sa kanyang gawain dito sa buong sansinukob ay kung saan ang kanyang trono ay ino-oppose, ibig sabihin sinasalungat at inaatake ng mga rebelding puwersa dito sa sanlibutan. Iisa lang ang trono eh. So yung trono ng Diyos ay nandyan. Pero ang pag-atake ng kalaban sa kanyang pagre-rebelde ay upang ibaksak itong tronong ito. Sinasalungit niya ito. Lahat ng bagay ginagawa ni Satanas laban sa trono ng Diyos. At ang kanyang pagsasagawa ay sa tao. Sapagkat alam din naman ni Satanas na gusto ng Diyos na tayo mga tao ay dalhin sa trono. Kaya anong ginagawa ni Satanas? Dinadala tayo. Hindi sa trono, kundi sa kasalanan, sa mga makasanlibutang bagay, sa mga korupsyon, sa mga bagay na hindi matuwid. So diyan tayo dinadala. At kung nadala tayo diyan, hindi na tayo nakaalis, mawawala tayo sa trono. At ang kapamahalaan ng Diyos ay magdudusa. Kaya yan yung sinasabi sa atin. Pero siyempre, ang Panginoon, hindi naman matatalo yan. Hindi yan matatalo. Gagawin niya ang matitinding gawain sa tao hanggat madala niya ang tao sa trono. Ang kanyang kaharian ay dumating ng lubus-lubusan. Ang kanyang kaaway ay masupil. At sa panahon ng pagdating ng kanyang trono, si Satanas ay ibibilanggo ng 1,000 taon. So, ganyan ang mangyayari. Through His crucifixion, resurrection, and ascension, the Lord Jesus was brought to the throne. A real man whose name is Jesus is on the throne. This is why we declare Jesus is Lord. And this is why we call, "Oh, Lord Jesus." God has always been the Lord, but now a man is on the throne as the Lord. Amen. So, paano ba ang Panginoon ay nailuklok sa trono? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang proseso. Dumaan siya sa crucifixion, napako siya sa krus. Resurrection, ang kanyang pagkabuhay na muli, and ascension, ang pag-akyat niya sa sangkalangitan. At dahil dito, ang Panginoon ay nadala sa trono at siya ay isang totoong tao. Si Jesus ay totoong tao na ngayon ay nasa trono. Ngayon ay nasa trono. So isipin ninyo, ang Panginoong Jesus ay tinatawag nating Panginoong Jesus. At tayo ay naghahayag na si Jesus ang Panginoon. Tinatawag natin siyang Panginoong Jesus at hinahayag na siya ang Panginoon. At syempre, ang Diyos naman ay laging Panginoon. Ang Diyos ay laging Panginoon. Subalit, ngayon, pwede natin sabihin na meron ng tao sa trono. Yan ay walang iba kundi ang Panginoon. Sa mga nagdaang panahon, walang tao sa trono. At walang tao na tinatawag na Panginoon. Walang tao na pwede mong ihayag na Panginoon siya. Ito ay naganap nang si Jesus ay dumaan sa pagpapako sa krus, pagkabuhay na muli, pag-akyat sa sangkalangitan. Diyan, diniklara na siya ay Panginoon. Kaya meron tayong awit ngayon may tao na sa langit. Actually, yung tao sa langit, ito yung isa na naiakyat at nailuklok. Nailuklok siya. At sapagkat siya ay nasa trono, sinasabi rin niya sa atin, uupo din kayo sa trono pag kayo ay naging matagumpay. At isa sa mga
pagsasagawa ng katagumpayan sa panahon na ito ay ang makasalo ng Panginoon. Makasalo ng Panginoon. Magbukas ng pinto sa Panginoon. Buksan ang ating puso. Buksan ang ating damdamin para sa Kanya. Buksan ang ating espiritu kung saan makisalo tayo sa Panginoon. At kung yan ay nangyari sa panahon na ito, uupo ka sa trono na kasama ang Panginoon. Anong posisyon niya, Brother Danny? Eh di hari. Ikaw ay makasamang hari ng Panginoon, maghahari sa loob ng 1,000 taon. Yan ay gantimpala. Amen. So sinasabi sa atin sa Acts 2:36, God has made Him both Lord and Christ. This is Jesus. Ginawa siya ng Diyos mismo na Panginoon at Kristo. So yan yun, nasa Acts 2:36. At sinasabi sa atin, ang Diyos ginawa si Jesus na Nazareo na Panginoon. At ngayon, pwede na nating i-declare, meron ng tao sa langit. Meron ng tao sa langit. At sinabi natin, pag sa langit, yan ang trono na nasa langit. It is not easy for us to realize that a man who could be crucified and buried could be the Lord of the universe. When Judas and the multitude came to arrest him, he did not run away. He willingly made himself weak and allowed himself to be arrested and crucified. In the words of 2 Corinthians 13:4, he was crucified out of weakness, but after he was crucified and buried, God resurrected him and set him at his right hand, making him the Lord of all the universe. Today, the Lord of the universe is a man. So, panahon na ng tao ngayon. So, pagkatapos matisod ang tao, bumagsak talaga ang tao. Pero salamat sa Panginoon, siya ay nagkatawang tao at ni-rescue niya ang tao. Hindi lang basta ni-rescue, kundi dinadala niya ngayon ang tao tungo sa trono, kung saan napagtagumpayan niya ito at siya ay naupo doon at pinapastol niya tayo. Sasabihin mo, bakit tayo pinapastol ng Panginoon? Para dalhin tayo sa trono. So yan ang kagustuhan niya. Pastulin tayo ng mga mananampalataya upang tayo ay madala niya sa trono. Nauna na siya dyan. Kaya pwede mo sabihin, siya yung kapitan natin. Tayo yung kapitan, siya ang kapitan, tayo ang tagasunod. Saan tayo pupunta? Eh di, kung saan siya nandun. Brother Danny, asan ba si Lord ngayon? Nasa trono. Hindi ba sinasabi na tayo ay mga tagasunod niya? Pag sumunod ka, ibig sabihin, mararating mo kung saan siya nandun. Sumusunod nga kaya nga tayo sumusunod sa kanya Sapagkat siya ay nakaupo ngayon sa trono. At yan din ang nilaan na lugar ng Diyos para sa atin. Ang maupo sa trono. At itong pag-upo sa trono na ito, mga kapatid, ay magsisimula sa millennial kingdom. 1,000 taong paghahari kasama ng Panginoon. At pagkatapos ng 1,000 taong paghahari kasama ang Panginoon, ito ay magpapatuloy sa bagong langit, bagong lupa, at bagong Jerusalem. Amen. So ngayon, sinasabi ng Biblia, tayo ay naghahari sa buhay. We are reigning in life. Ano naman ang ibig sabihin ng reigning in life? Ito ay panahon ngayon kung saan sa pamamagitan ng buhay na may kapangyarihan, pinaghaharian natin ang mga negatibong bagay, ang kasalanan, ang sanlibutan, ang laman, ang mga korupsyon, ang pita ng laman. So lahat ng yan ay pinaghaharian natin ngayon. Yan ang uri ng paghahari na meron tayo ngayon. At tinatawag yan na paghahari sa buhay. Pero kung nagpatuloy tayo at naging mandaraig tayo, ang ating relasyon sa Panginoon ay isang relasyon ng pakikipagsalo. Araw-araw, tayo ay uupo
sa trono ng Panginoon bilang mga mandaraig upang tanggapin ang gantimpala na maghari, makasamang hari niya sa loob ng 1,000 taon, pagharian ang mga bansa. At yan ang ating destinasyon. Amen. Amen. So, the Lord Jesus led the way to the throne. He was a pioneer, the forerunner, cutting the paths to the throne. He was the first one to the throne, and we will come after Him. So, pioneer si Lord. Actually, siya yung pioneer. Na ang sinusundan natin ay yung kanyang yapak. Ibig sabihin, ang kanyang direksyon ay humantong sa trono. At tayo naman ay sumusunod sa Panginoon. Siya ang ating forerunner. Ang ibig sabihin ng forerunner, siya yung naglatag ng isang daan para sa atin. Tinahak niya yung daan na yan, at yan daan na yan ay naging daan din natin tungo sa trono. At siya ay nauna sa trono at tayo ay susunod sa Kanya. Now we are marching to the throne. Nagmamarcha tayo sa throne. Marcha! ang gandang marching nito. May direksyon. Kasama ba kayo dyan? Dapat kasama kayo na nagmamarch ngayon patungo sa trono. Marching to the throne. For God intends to bring us into glory and to set us on the throne. When we overcome, we will sit with Christ on His throne and have authority to reign with the Lord and rule over the nations. So yan yung mangyayari. Kasi itong darating na 1,000 taon, dadalhin ng Panginoon ang kanyang kaharian dito sa lupa. At ang bilang ng mga bansa na i-restore niya ay iiral pa rin dito sa sangkalupaan. Mga bansa yan. Yan yung mga naging tupa sa panahon ng paghahatol niya, pagbalik niya rito. Di ba hinati niya yung mga bansa? Yung isang grupo ginawa ay mga tupa. Yan yung mga tumulong sa mga believers sa panahon ng Great Tribulation. At dahil tumulong sila, binigyan nila ng pagkain yung mga believer, binigyan nila ng damit, tubig, dinalaw nila sa mga kulungan, sapagkat sa panahon ng Great Tribulation, marami mga believer na maiiwan at lalasap na matinding pagdurusa. At ito naman mga bansa, bagamat wala silang buhay ng Panginoon, hindi sila mga naging believer noong panahon ng gospel, pero magmamalasakit sila. Magmamalasakit sila sa mga believer na sobrang napinsala, naapi, napahirapan sa panahon na yan. At aalalahanin ito ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. At ang mga taong ito ay ang magiging mga bansa sa darating na kaharian. At sila ay paghaharian ng mga mandaraig, ng mga believers na naging mga mandaraig sa panahon ng kanilang Christian life. So yan yung eksena na pinapakita sa atin. Amen. Amen. God's mind is on man, and He wants man to express Him and to exercise His authority. Man has God's image and God's dominion with His authority. God desires to manifest Himself through man, and He desires to reign, to administrate through men. Amen. So, yung buong atensyon ng Diyos, mga kapatid, buong atensyon ng Diyos ay nasa tao. Tao ang binibigyan niya ng atensyon ngayon. Bagamat namamahala siya sa mundo, marami rin mga bagay na inaayos siya. Punong-puno ng pamamahala ang mundo. Pero, yung buong atensyon niya ay nasa tao. Sa tao. Siya ay gumagawa upang iligtas ang tao sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Siya ay gumagawa upang ang tao ay mapastol sa panahon ng kanilang pagiging bagong naligtas.
At ang Diyos ay gumagawa upang ang mga naligtas, lahat sila ay pasakdalin. Pasakdalin. At meron siyang matinding pagpapastol sa panahon na ito, lalo na sa gitna ng eklesiya. Na sinasabi sa atin, diyan siya ay nagkakandili at nagpapakain. At ginugupit niya yung sunog na sunog na mitya. Yan ay ang paglilinis ng Panginoon upang ang mga believer ay mapasakdal bilang mga kasamang hari niya sa darating na kapanahunan. So yan yung pinakahuling grupo ng tao na siguradong magbabalik sa Kanya. Ang bilang ng mga mandaraig sa huling kapanahunan. Kaya pag pinag-aralan mo yung Biblia, makikita mo ang mga mandaraig ay merong iba't ibang grupo at aspekto. Merong one child, merong first fruit, di ba? So, merong mga martyrs, ano pa? Merong mga lumago, maturity. So, iba-ibang klase. At sinasagisag din sila ng kasintahang babae ng Panginoong Jesus. Amen. So, ang puso ng Diyos, okay, ay ang gamitin ng tao, okay, bilang kanyang autoridad. Ihayag ang kanyang autoridad, ihayag ang kanyang kapamahalaan, at katawanin ang Diyos sa mga aspekto ng pakikipaglaban. So, hindi niya direktang nilalagay yung kanyang sarili. Ang gusto niya gamitin ng tao para sa kanyang kahayagan, sa kanyang representation, sa kanyang pakikipagtuo sa kaaway. Gagamitin niya ang tao. At kalaunan, gagamitin din niya ang tao para sa kanyang paghahari. So, yan yung nasa puso ng Panginoon. Kaya sinasabi sa atin, ang kanyang buong atensyon, ang kanyang kaisipan ay nakatuon sa tao. Amen. God's intention is to cast Satan down and to redeem many of those taken captive by Satan and bring them to his throne. God cannot receive the full glory until we are brought to the throne. One day, we will be brought to the throne, and then God will be able to boast to Satan. He will triumphantly declare that his chosen ones, who had been taken captive by Satan, have been brought to the throne. Kasi ito ay glory ng Panginoon na tayo ay madala sa trono. Alam niyo kung bakit? Kasi tayong mga tao ay natisod. At sa ating pagkatisod, tayo ay bumagsak. Bumagsak tayo. At nakatulan pa tayo. At nailayo pa tayo sa Diyos. At ang pinakamasaklap, tayong mga tao ay naging mga bihag ni Satanas sa isang kapanahunan. We are taken captive by the enemy. Bago tayo naligtas, tayo ay mga bihag ni Satanas. Hindi niyo ba naranasan yun? Yung panahon na yan, siya ang naghahari sa atin. Pag ginusto niya na pumunta tayo sa isang lugar, hindi tayo nakakatanggi. Pumupunta tayo at maraming mga bagay na ginagawa natin na hindi naman natin talaga planong gawin. Yan ay ang direksyon ni Satanas sapagkat may isang panahon na tayo ay bihag niya. Tayo ay nasa kanyang kaharian. Tayo ay nasa kadiliman. At tayo ay minamanipula ng masamang isa. Ang buhay natin ay buhay na nasa ilalim ng kapamahalaan ni Satanas at nasa loob ng kanyang kaharian. So yan yung ating lumipas na panahon. Mabuti na lang natubos tayo ng Panginoon. At hindi lang niya tayo tutubusin, tayo ay kanyang ipe-perfect para madala sa trono. At kung nangyari yan, tayo ang pagmamalaki ng Diyos sa harapan ng kanyang kaaway. Tingnan mo, ito yung mga taong binihag mo noon. Tinisod mo.
dinala mo sa karumal-dumal na sitwasyon. Wala na mga pag-asa to nun. Diyan ang mga taong binihag mo. Pero ngayon, tingnan mo sila, nakaupo sa trono, punong-puno ng kaluwalhatian. At ang dynamic na kaligtasan ay gumawa sa buhay nila. Hindi ba ang laking karangalan sa Panginoon yan? Di ba? Kumisan, hindi rin maganda may kaaway siya. Sapagkat ito ay nakakayamot din. Pero kung minsan, dahil may kaaway siya, may glory siya. May glory siya at napatunayan niya na siya ay matagumpay laban sa kanyang kaaway. So, ganun lang yan. Di ba? Maski sa mundo yung mga magagaling na mga manlalaro, hindi naman mapapatunayan na magaling sila kung wala silang katunggali. Alam mo, yung mga champion na mga boxing, sasabihin mo, magaling yan. Wala naman tinalo yan So, ang Panginoon talagang magaling. Sapagkat nilugmok niya ang kanyang kaaway. Binagsak niya. Si Satanas, ginawa na niya lahat ng kakayahan niya. Na para bang imposible na ang tao ay sagipin pa ng Diyos. Pero dahil sa katalinuhan ng Diyos, sa kanyang soberanong kapangyarihan, na i-rescue niya ang tao at nadala niya sa trono. At ang iba, patuloy pa niyang dadalhin sa trono. At ang mga iba, pipreachan pa ng gospel yan, isa-save, papastulin pa yan, at iper-perfect para din sa trono. Di ba? So, kanino natin bibigay ang kaluwalhatian? Siyempre sa Diyos na ating tagapagligtas. However, we need to realize that in our present condition, we may not be qualified to be on the throne. We have been called to be sons of God. But we are destined to be kings. But we need God to work in us and on us to qualify us for kingship. So hindi sapat na tayo ay nanampalataya lang sa Panginoon at naging anak ng Diyos, naging mga anak ng Diyos. Hindi sapat yan. Huwag kang makontento dyan. Kailangan pa natin ng isa pang malawak na pagsasagawa ng Diyos, pagpapasakdal ng Diyos, upang tayo ay ma-qualified sa darating na kaharian at makaupo sa kanyang trono. Kailangan pa natin yan. Salamat, Panginoon. Kami ay niligtas mo na. Binigyan mo ng buhay upang kami maging marami mga anak ng Diyos. Subalit nakikita namin na hindi sapat ito. Kailangan pa namin ng iyong matinding paggawa, pagpapakain, at pagsalo namin kasama ka, paglilingkod sa iyo, at kailangan pa namin ng matinding kooperasyon upang kami, Panginoon, ay mapasukdol, maging mga mandaraig, at mapabilang doon sa mga tatanggap ng gantimpala, bilang kasamang hari mo sa darating na kapanahunan. Salamat, Panginoon. Amen.